first of all, yung sa Tropang Pochi, I was 9 years old nung nag-start ako doon. And ngayon, 22 na ako. Medyo matagal-tagal na rin. Grabe rin yung journey. Pero, yun na, I'm very grateful, of course, sa journey ko dito sa GMA. Lian, you started as a host ng Tropang Pochi, right? Yes. Maliit ka pa nun. Super maliit ka pa nun. Nanalo ka ng parang host sa... Parang best children's show host. Yeah. I remember ka yan. Pero very low-key yung naging umpisa mo, lalo na sa mga character mo ginampanan, like yung sa Princess in the Palace, Dakot ng Luha. Tama ba? Time of My Life at Sinner or Saint, and also dun sa movie na Aswang ni Dampo. Now we are given the big supporting role. May break ka na ngayon as Beatriz Royales, kapatid nila Napay and Christoph, and naging love interest din ni Dion. Tama ba yung story? Yes. Parang nag-affair. How was your experience working with them, and what are your preparations sa character mo? Lalo na yung sa scene niyo having an affair with your sister's husband. Yeah, yun nga, first of all, yung sa Tropang Pochi, I was 9 years old nung nag-start ako doon. And ngayon, 22 na ako. Medyo matagal-tagal na rin. Grabe rin yung journey. Pero, yun nga, I'm very grateful, of course, sa journey ko dito sa GMA. You know, I started matagal na. Pero, very grateful ako kasi alam ko may right timing ang lahat. And ayun nga, nabigyan ako ng role last year din, yung Apoy sa Langit, and then this year is itong Royal Blood. Of course, I'm very happy to work with everyone na nasa Royal Blood. Sila Kuya Dong, sila Kuya Dion, everyone. Ako kasi bunso sa set. So, they really treat me as their little sister. And I'm very grateful for them dahil lahat sila, first time ko makatrabaho, and they never treated me as like parang bago ka dito, baguhan ka dito, gano'n. Tinanggap nila ako ng buong buo, niyakap nila ako ng buong buo, and grabe lang yung naging relationship namin lahat on set. And dun yung sobrang mas nakakatuwa and exciting kasi lahat kami nag-drive yung energies namin. And nakikita naman yun, sana, nakikita naman nata the way na we portray our roles and yung chemistry namin on TV, lahat kami. And yung preparations ko dito sa Royal Blood, of course, it's hard kasi I came from a role na yung last year, very uneducated, very opposite, kumbaga. Diba yung Kaya mo na-challenge ka, syempre, kailangan mas ma-challenge ka the next, kumbaga kailangan mo lampasan yung challenge na yun. And of course, ang difference lang din siguro masasabi ko is the way I see it now. Kasi, di ba parang, pwede ka naman lagi maging bida, pwede ka lagi maging kontrabida, pero how will you put it in another level? So, mas na-enjoy ko yung, kumbaga, creative part when it comes to acting. And kumbaga, mas marami pa ako na-discover kasi mas marami pa ako lalong nakakatrabaho at mas marami ako natututunan sa kanila. So, the way I see yung craft na meron kami. Ako, personally, hindi ko... Alam ko mag-enjoy yung mga tao dito sa proyekto namin na to. Pero iba pala kapag nandyan na mismo sa harap mo, na nakikita mo yung mga tao very... grabe yung effort para makipag-participate sa paghuhula, sa investigation ng Royal Blood. And sobrang sarap po nun sa feeling sa amin, of course, dahil talagang tinututukan nila, sinusuportahan at minamahal yung proyekto namin. And yun po, sobrang grateful lang po talaga kami sa lahat. And ayun, speechless. Magaling design yung effort, pagod, yes. Puyat natin sa totoo. Grabe po talaga yung effort, pagod, puyat ng lahat, from the creatives to the staffs to the production, hanggang sa mga lahat ng artista na nasa Royal Blood. As in, binibigay po namin yung 100% effort namin for this, and we are really happy na nagugustuhan po ito ng mga tao. Kasi daming lumalabas na theories, so posible ba mabago yung original plan ng script kung sino pumatay sa, like, posible ba mabago yung
Wala din Or nakaset na talaga siya? Hindi, si Sir RJ Nuevas, nakausap ko po siya nung time na nag-script reading kami for the finale. Before nila ilabas yung finale, syempre, na ipabasa sa amin, talagang nag-isip din sila na mabuti kung paano. They've been like, searching ng mga ideas or like, ang daming possibilities silang naisip. Pero talagang ang daming options, kumbaga. Pero bago nila nilabas sa amin, pinag-isipan nila ng mabuti. And grabe daw yung hirap nila din to, kumbaga, articulate the whole story, the whole project. So, yun, maraming, kumbaga, maraming naisip, maraming nabago, maraming naiba. Pero at the end, nakapag-desisyon sila kung sino yung killer and ito yung story. So, fixed na po talaga. Pero maraming pumasok din sa isip nila kung sino. When it comes to like, yun nga, kaya napag-usapan natin. Pero when it comes to scenes like, you know, very sensitive and everything, of course, kailangan mo ingatan yung artist, yung kapwa-artista mo talaga. So you need to ask questions, you know, boundaries and everything. Of course, kailangan mo alagaan yung kapwa-artista mo. Basta, sugod lang. Yes, totoo. Kumbaga may proseso yan. So may Pili ng balon yung pili ng Yes, may proseso kumbaga. Pero anyway, siguro ako yung behind the scenes na memorable sa akin. Kasi kilala niyo naman po si Megan Young and Mikael guys. Very devoted content creators, ganyan. Tapos ako kasi, mahilig ako manggulat sa set. Sobrang hilig ko manggulat sa set. So, ang dami ko nabibiktima lagi sa set, pero yung director namin, si Direk Dominic Zapata, never ko pa siya nabibiktima. Ako lagi ang nabibiktima niya. So, yun yung kumbaga, every taping, lagi may gulatan on set. Pero in the end, akala ko nakabawi na ako sa lahat. Ako pa rin yung huli na naginugulat nila. I mean, they really treat me as a baby sa set na yun. Kaya talagang, kumbaga, every taping, lagi kaming gumagawa ng reels. Laging masaya lang talaga. And alam mo yun, as in, para kaming family lang talaga sa set. So yun yung memorable. Actually, walang specific moment, pero every taping, every moment that we share sa set is like a very memorable, like, memory for me.